Nawawala ang 76% ng ating universo. Dapat ay nasakop na ng mga dayuhan ang kalawakan ng libong beses. At maaaring may nakatagong ikasiyam na planeta sa solar system na 10 beses na mas malaki sa daigdig. Ito ang mga paborito kong misteryo sa kalawakan. Kaya maghanda ka. Itong misteryong ito ang paborito ko at napakasimple lang. Maaari itong ibuod sa isang tanong. Nasaan na ang lahat ng mga dayuhan? Ito ang sikat na tanong ni Enrico Fermi, nuclear physicist, habang nagtatrabaho sa Los Alamos National Laboratory at kumakain ng tanghalian. Ayon sa kwento, nag-usap sina Fermi at mga kasamahan niya tungkol sa mga bagong ulat ng unidentified flying objects sa balita. Nang biglang tanungin ni Fermi, nasaan na ang lahat? At natahimik ang buong silid dahil walang nakasagot. At iyan ang dakilang kabalintunaan. Ang Milky Way Galaxy ay 10 bilyong taon na at may lapad na 100,000 light years. Kung may sasakyang pangkalawakan ang mga alien na abot kahit 1% ng bilis ng liwanag, dapat nasakop na nila ang galaxy ng higit sa 1,000 beses. Gayunpaman, wala pa tayong na-detect o narinig na ibang buhay. Bakit? Isa sa mga pinakamahusay na solusyon sa Fermi Paradox ay tinawag na ang dakilang salain. Isa ba itong evolusyonaryong hadlang na hindi kayang lampasan ng karamihan sa mga buhay? Siyempre, ito ay nagbubukas ng tanong. Nasa likod na ba natin ang hadlang na ito o nasa harap pa natin? Kung ito ay nasa likod na natin, maaaring ang mismong paglikha ng buhay ang hadlang. O baka ang pagtalon mula single-cell prokaryotes sa multi-cell eukaryotes pa ang nasa unahan natin. Wala pa tayong naririnig na alien dahil malamang tumama sila sa pader at nawala. Ibig sabihin nito, siyempre, na balang araw ay darating din ang oras natin at tatama rin tayo sa pader na yon at mawawala na rin tayo. Pero baka naman simple lang talaga ang paliwanag. Baka ang buong universo ay talagang nasakop na at kayang makipag-ugnayan. Nagkataon lang na naipit tayo sa liblib na lugar, malayo sa mga kaganapan. O baka naman may mga sobrang advanced na sibilisasyon na wala namang pakialam makipag-ugnayan sa mga buhay na nilalang na masyadong mababa ang antas kumpara sa kanila. Baka tingin nila, punso lang tayong langgam dahil mas advanced sila sa atin. O baka masyadong magastos at matindi sa enerhiya ang interstellar na paglalakbay. Sabihin natin gusto mong magpadala ng mga tao sa isang spaceship papunta sa pinakamalapit na sistema ng bituin sa atin, ang Proxima Centauri, at gusto mong makarating ito, halimbawa, sa loob ng 50 taon, kakailanganin nito ng 150 bilyon. Bilyon joules ng enerhiya. Halos 40 bilyon kada tao ang halaga ng pagsakay sa spaceship. O baka naman, baka lang, ang ebolusyon mula sa single cell na buhay hanggang sa kung nasaan tayo ngayon ay sobrang pambihira na minsan lang talaga ito nangyari sa ating galaxy. Ang problema, walang may sagot. Doon nagmumula ang misteryo. Di ako sigurado kung bakit di pa rin natin nakikita ang mga alien. Kahit sabi ng mga numero, dapat nakita na natin sila ngayon. At baka hindi na natin malaman kailanman. Tingnan mo ang galaksiyang ito. Napapansin mo ba ang kakaiba? Hindi mo ba ito makita? Pero paano kung sabihin ko sa iyo na halos 80% ng kabuuang masa ng galaksiyang ito ay ganap na hindi nakikita? 20% lang ng masa ng galaksiyang ito ang magagandang liwanag, bituin, at gas na nakikita mo. Nasaan ang natitira? Ito ang misteryo ng dark matter. Sigurado ang mga siyentipiko na malaking bahagi ng universo ay gawa sa hindi nakikitang bagay. At ramdam pa rin natin ang grabidad nito. Noong 1933, may astronomer na si Fritz Zwicky na nagmasid ng malaking kumpol ng galaksiya. Napansin niya na may mga galaksiya sa kumpol na umiikot ng mas mabilis kaysa sa inaasahan base sa kanilang masa. Kaya naman, iminungkahi niya na maaaring may kakaibang anyo ng hindi nakikitang bagay na tinawag na dark matter na naninirahan sa kumpol. Noong dekada 70, inilabas ni Vera Rubin at Ken Ford ang sarili nilang teorya tungkol sa dark matter. Ang ideya ay nagmula sa misteryosong obserbasyon na hindi maipaliwanag ng mga teorya noon. Napansin nila ang kakaiba. Ang mga bituin na umiikot sa mga gilid ng mga galaxy ay umiikot sa halos parehong bilis ng mga bituin na malapit sa gitna. Taliwas ito sa Newtonian mechanics na nagsasabing ang mas malalayong bituin ay dapat umiikot ng mas mabagal dahil mas maraming bituin at gas sa core ang nagbibigay ng dagdag na gravitational force. Paano ito nangyayari? Kaya, ipinagpatuloy ni Rubin at Ford ang argumento na bawat galaxy ay lubos na nababalot ng isang halo ng dark matter. Ito ang nagbibigay ng dagdag na masa para ipaliwanag ang kakaibang obserbasyong ito. Ngayon,
Naniniwala sila na ang dark matter ay bumubuo ng humigit kumulang 85% ng lahat ng matter sa loob ng anumang galaxy. Yan ay napakalaking dami ng matter na halos wala tayong alam tungkol dito. Kaya may dalawang pangunahing ideyang sinusuri ngayon. Ang dark matter ay posibleng particle na hindi nakikipag-ugnayan sa liwanag at natutukoy lang sa epekto nito sa gravity. O baka mali ang ating teorya tungkol sa gravity at kailangan natin ng binagong teorya. Ngayon, naniniwala akong dark matter particle ang tunay na paliwanag. Makakagawa tayo ng malaking progreso sa pagtuklas nito sa susunod na 20 taon. Pero sa ngayon, nananatili pa rin itong isang misteryo. Natuklasan ng astronomo ang huling pangunahing planeta sa solar system noong 1846, ngunit may iba na nagsasabing may isa pang planetang hindi pa natutuklasan. At pasensya na, hindi si Pluto ang tinutukoy ko. Ayon sa International Astronomical Union, nananatiling isang dwarf planet si Pluto. Sa labas ng solar system ay ang Kuiper Belt, isang donut-shaped na rehiyon ng nagyelong bagay na nakapalibot sa solar system. Hindi lang ito simpleng mga bato. Kita mo may daan-daang libong bagay na mas malaki pa sa 100 kilometro ang diametro at hanggang 1 trilyong kometa na umiikot doon sa labas. Dito nakatira si Pluto, kaya naisip ng mga siyentipiko, posible kayang si Pluto lang ang medyo malaking bagay sa labas? Maaaring may iba pang hindi pa natin natutuklasan. Doon nila natuklasan ang ilang kakaibang dwarf planet sa labas. Dahil sa mga pagtuklas na ito, na-downgrade si Pluto bilang dwarf planet. Ngayon, isa sa mga dwarf planet na ito, na tinawag na Sedna, ay tinatayang nasa 40% ng laki ni Pluto. Pero meron itong kakaibang orbit. Imbes na umikot sa maayos na ellipse tulad ng ibang planeta, dumadaan ito sa kakaiba at di inaasahang landas. Para maintindihan kung gaano ito kakaiba, dapat mong malaman ang astronomical unit. Yun ang distansya sa pagitan ng daigdig at araw. Magandang reference para sa mga distansya sa solar system. Ngayon, umiikot si Sedna mula 76 hanggang mahigit 900 astronomical units mula sa gitna ng solar system sa loob ng 11,000 taon. Ibig kong sabihin, noong huling beses na si Sedna ay nasa kasalukuyang posisyon nito, kakasimula pa lang matutunan ng mga tao kung paano magtanim. Parang may malaking bagay sa labas na humihila kay Sedna palayo sa kakaibang orbit. Dito pumapasok si Planet X, isang theoretical na planetang 5 hanggang 10 beses laki ng daigdig na nakatago sa madilim na kalawakan. Si Sedna ay hindi lang kakaiba. Meron pang 6 na iba pa. Lahat ay hinihila at nakatagilid ang axis sa parehong direksyon. At patuloy na dumarami ang bilang ng mga kakaibang bagay na ito, na ngayon ay halos umabot na sa 20. Kung iniisip nilang umiikot lang ang malaking planetang ito, bakit hindi pa natin ito natuklasan? Ang problema, kapag gamit ang malalaking teleskopyo, madalas ay hindi lang tayo naghahanap ng isang partikular na bagay. Sa halip, nagsasagawa tayo ng malalaking survey ng buong kalangitan sa gabi para makuha ang milyon-milyon at bilyong individual na bagay. Tandaan mong maliit lang talaga ang bahagi ng kalangitan na posibleng kinalalagyan ng Planet 9. At sa ngayon, iisa lang ang teleskopyo, ang Subaru Telescope sa Hawaii, na kayang makuha ang mahina na liwanag mula sa malalayong bagay sa kalawakan. Gayunpaman, may bagong teleskopyo na ginagawa sa Chile, ang Vera Rubin Observatory. Pinaniniwalaan ng ilang astronomo na ito ang susi sa paghahanap ng nawawalang kapatid ng ating solar system. Kung di pa rin natin makita ang planeta, may mas nakakaintrigang alternatibo pa. Iminungkahi ng ilang astronomo na ang kakaibang grabidad ay maaaring sanhi ng isang ligaw na primordial itim na butas sa labas ng solar system. Ang mga primordial na itim na butas ay hindi pa nakikita. Ngunit pinaniniwala ang nabuo sa mainit na universo matapos ang Big Bang. Kahit ano pa man ito, itim na butas, misteryosong planeta, o pagkakamali sa matematika at obserbasyon, kampante akong malulutas natin ang misteryong ito sa mga susunod na taon. Lumalaki ang universo. Baka narinig mo na ito pero alam mo bang mas bumibilis pa ang paglawak na ito? Ipaliwanag ko. Isipin mong naghagis ka ng bola pataas sa hangin. Malinaw na bumabagal ito dahil sa grabidad ng daigdig. Hinihila ito pababa bago ito tumigil sa ere at bumalik pababa sa lupa. Ngayon, isipin mong inihagis mo ulit ang parehong bola. Pero sa pagkakataong ito, imbes na bumalik sa lupa, lumipad ito palayo sa daigdig papuntang kalawakan at lalo pang bumilis habang umaalis. Ngayon, ito ang napapansin ng mga siyentipiko sa buong universo at hindi pa rin nila alam kung bakit.
Ang period luminosity scale ni Henrietta Leavitt ang naging susi sa pagkalkula ng distansya ng variable star. Gamit ito, natuklasan ni Hubble na ang Andromeda Galaxy na may variable star ay mahigit 700,000 light years ang layo, malayo sa ating Milky Way. Revolusyonaryong tuklas ito noon at di nagtagal ay nakakita pa si Hubble ng mas maraming galaxy at may napansin siyang kakaiba. Sinukat niya ang distansya ng 23 iba pang mga galaxy hanggang sa layo na humigit kumulang 20 milyong light years. At napansin niyang ang mga galaxy na mas malayo ay mas mukhang redshifted kaysa sa mga galaxy na mas malapit sa atin. Ang redshifting na ito ay nangyayari bilang resulta ng Doppler shift. Sa kasong ito, habang lumalayo ang galaxy, humahaba ang alon ng liwanag kaya't mas nagmumukhang mapula ito. Ngayon, pinakita ni Hubble na mas mabilis lumalayo ang mga bagay na mas malayo kaysa sa mga malapit sa atin. Kaya dapat lumalawak ang universo. Ang pagtuklas na ito ay madalas itinuturing bilang pinakamalaking tagumpay sa larangan ng astronomiya sa buong ika-20 siglo. Ngayon, gusto kong isipin mo na isa kang astronomo nung panahong iyon at kakalalaman mo lang na ang universo ay lumalawak, lumalaki kada segundo. Ano sa tingin mo ang mangyayari habang patuloy ang paglawak sa paglipas ng panahon? Sa totoo lang, may dalawang pangunahing ideya. Una, maaaring magpatuloy lang ang paglawak ng universo ng ganito. Magpakailanman, patuloy na lumalaki. Pangalawa, babagal ang paglawak ng universo dahil sa grabidad na parang hinihila ang mga galaksya papalapit sa isa't isa. Sa huli, maaaring huminto ang paglawak at bumagsak muli ang universo sa tinatawag na Big Crunch na parang bola na bumabalik sa lupa. Isipin mo ang gulat ng lahat ng isang grupo ng mga siyentipiko noong 1978 ay pinag-aralan ang malalayong pagsabog ng supernova mula sa daan-daang milyong liwanag taon, ang layo para sukatin ang bilis ng paglawak ng universo. Natuklasan nila na ang paglawak ng universo ay lalo pang bumibilis. Malaking tagumpay ito at nakatanggap pa ng Nobel Prize ang grupo ng siyentipiko dahil sa kanilang natuklasan. Nakilala ko pa nga si Dr. Brian Schmidt, isa sa mga pangunahing may akda ng papel, noong ako'y 15 taong gulang, at nagbibigay siya ng talumpati sa isang lokal na universidad. Kakaiba talaga ang resulta nito, di ba? Sa halip na hilahin ng grabidad ang lahat ng mga galaksya sa universo papalapit sa isa't isa, parang tinutulak pa nga nito ang mga ito palayo sa isa't isa. Paano ito nangyari? Ang kakaibang anyo ng grabidad ay nangangailangan ng bagong uri ng enerhiya. Dito natin nakukuha ang dark energy at mayroon itong mga kakaibang katangian. Di tulad ng normal na materya, ang dark energy ay may negatibong presyon kaya nagtutulak ang grabidad. Sinasabi rin na bumubuo ito ng 70% ng buong universo. Napakalaking bahagi niyan para kakaunti lang ang alam natin. At iyan talaga ang misteryo. Ano ang madilim na enerhiya at bakit nito pinapabilis ang paglawak ng universo? Tandaan na malawak at bukas pa ang larangang ito. May ilang kosmolohista na naniniwalang posibleng hindi madilim na enerhiya ang sagot. Baka mali ang teorya ni Einstein sa grabidad at dapat baguhin ito. Nakakatakot baguhin ang teorya ng grabidad dahil maganda ang takbo ng kasalukuyang teorya sa solar system natin. Sinabi rin nila yan sa grabidad ni Newton. At dahil doon, nakarating tayo sa buwan. Para sa akin, ang misteryong ito, lalo na kapag sinamahan ng dark matter, ang pinaka nakakabagabag. Ang weird lang na ang mga batas ng pisika natin, at halos lahat ng alam natin, ay para lang sa mga 5% ng universo. Nakakatakot na mga bagay.